20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo, wala kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Susunod. Bubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon, nasa konstitusyon yon, na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon
ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero anong ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes ng ibang bayan na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling pulisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami. At new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Marami pang ayuda. Bakit? Marami pang ayuda dito. Alam nyo, pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa
dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Uy, sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung taxi driver, Kailangan pa rin dapat ka ng payong. may asawa na ba daw ako? Ang init. Bumalik ko. Ayaw lang magtanong. Nagtigil ako. Sabi niya, may asawa na ba daw ako? Ayaw lang magano. Ayaw na. Tapos sabi ko sa kanya, nakapicture wala, lang ako isa. 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. Patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan nating umalis. Ayaw natin ng future na kailangan nating iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho, walang kita, walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubog Picture na ako. sa utang at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-State of the Nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay, doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwedeng ganyan ang sagot ng gobyerno. Alam nyo, kahit
lang, yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat kayo may anak. Kayo lang. Dalaga pa ako. Dito sa Korea. 28 years old lang ako. Dahil lahat tayo may anak. At lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin, nabubwisit sa araw-araw na pangit na kalagayan ng ating bansa. Ang gusto natin, hindi nila pinoproblema ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung kailangan na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Ayaw natin na ganun ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay may bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko, saan kaya kami mamamasyal. Ganon ang gusto natin na kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. At kailangan natin kumayod. 5 ang trabaho. Sa may speaker. 6 ang trabaho. Totoo yan. Mahal talaga. Mag-asawa, sir. Yan din ang sabi ng asawa ko sa akin. Kaya minsan hindi ako nagsasabi ng totoong gastos, sir, sa kanya. Bahay-bahay ko po. Mahal daw ang... mahal daw ang... 4:30 na daw. Okay. So, interim release, jurisdiction sa ICC. Sa bayan natin, huwag nating tigilan ang paghingi sa pamahalaan ng karapat-dapat para sa taong bayan at sa ating bansa. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.